Factor din yung pagiging mag-isa. Kasi kung napaparami ka ng kain mo, wala kang kausap, mapaparami ka. Intermittent fasting is not a diet. It is a schedule of eating. Intermittent fasting is a type of time-restricted feeding. Life is not a race. It's a marathon. So, ganun din sa fitness. Kung ano yung kaya ninyo, gawin nyo. Movement is movement. As long as you are in a caloric deficit, you will lose weight. Welcome to Breaking Ground, where we break stories from up top and on the ground. I'm Micaela Placido, your host for today. And today pag-usapan natin kung bakit nga ba mas mahal and time-consuming maging healthy. Now, let's go to the episode. So kanina nga, Doc, di ba, napag-usapan natin, medyo naging health conscious yung mga tao ngayon. Pero bago tayo magsimula, pakilala mo muna, Doc. Ako po si Dr. Dex Macalintal, isa po akong lifestyle medicine doctor. So I am a board-certified lifestyle medicine physician from the International Board of Lifestyle Medicine. I'm also a scope-certified physician. So more of the obesity naman yung tinatakal doon. And then I'm a certified primary care family physician and a registered nutritionist dietitian. Yun lang siguro. So Doc, kayo nga, is it really expensive ba to be healthy, or we're just out of options? We are just not looking for options. Not looking for options. Magkaiba yung we're out of options, mag-iba rin siya sa we are really looking towards healthy yan, mahal yan. And mag-iba rin yun, definitely, yung kapag sinabi natin na hindi lang tayo tumitingin sa tama. Ganito kasi yan, kung titingnan mo, kapag nagkumain ka sa fast food, diba? Kadalasan naman siguro yung mga kababayan natin fast food yung kakainin. Oo, kasi diba? Time. Yan. At saka minsan bibili ka sa yung app ninyo na kulay pink sa kulay green. Diba? So, pag bumili doon, kadalasan dyan, isipin mo ang kasama ng soft drinks. Diba? And then processed. Mura siya. Titingnan mo. Pero may presyo din eh. May presyo yung delivery fee. Yeah. No? Pero kung magluluto ka, mas mura yun. Isipin mo, halimbawa, bumili ka ng tofu sisig. Magkano yan? Minsan nasa 200 to 300 pesos. Bumili ka ng tokwa sa palengke, 5 piso lang yun. Bumili ka, minsan, yung maliit maliit lang yun. Kung gusto mo na mas marami, yung 15 pesos. That 15 pesos, compared to 295 pesos, alin ang mas mura? Ikaw ba, Doc, personally, kasi ako na-curious ako kanina, naisip ko lang, kung yung mga nutritionist ba, conscious sila, paano sila kumakain? Aba, normal na pagkain. Di ba, Doc? Kasi, syempre, health conscious kayo. Paano yung option nyo ng pagkain? Pupunta ko ng palengke. Kung hindi ako pupunta ng palengke, iuutos ko sa helper ko na pumunta siya ng palengke. And then, lagi akong merong gulay. Okay? Lagi akong merong gulay. Meron akong kanin. Meron akong ulam. Inuuna ko kainin yung gulay. Susunod ko yung proteina. Susunod ko yung kanin. Ganun ko siya kakainin. Normal na pagkain, kapatid. May portion ba, Doc? Aba, oo. Meron laging portions. Katulad ko, ako kasi, sanay na ako kung ano yung portion sizes na dapat meron sa plato ko. Ganun lang siya kasimple. Kumbaga, half of the plate, fruits and vegetables. 1/4 of the plate should be from your protein. And then, another 1/4 of your plate should be from your carbohydrates. Kasi you need carbohydrates, you need protein, you need fats, you need low foods. Magkakaiba na lang yan kung ako ay nagme-maintain ng timbang. Halimbawa ngayon, nagbabawas ako ng timbang kasi gusto ko lang maging aesthetic. Parang ganun. So, ang gagawin ko lang sa kanya, i-compute ko kung gaano karaming protina, gaano karaming carbohydrates, gaano karaming fats. And that is easy for a nutritionist dietitian to do. And then that's why sinasabi ko lagi, magpakonsulta po kayo sa isang nutritionist dietitian para malaman nyo kung ano yung portions na para sa inyo. Halimbawa, sa akin, meron ako dapat laging 1 cup of vegetables. And then I would have to have around 2 to 3 matchbox sizes of meat or tofu or kung ano pa mang protein source ko. That should be around 2 to 3 servings. And then we also have yung ating carbohydrate source. Yung carbohydrate source ko, either kanin, tinapay, no, na around half cup to 1 cup every meal. Minsan hanggang 3/4 cup lang yan. So yun, no, that would constitute around, kung titingnan natin, in a day,
in a day, 3 meals and then 2 snacks. That would constitute around 1,600 to 1,800 calories na yun. Paano, Dok, kung sabihin natin hindi magaling sa math yung... Hindi magaling sa math? Alam mo... Hindi siya nutritionist or dietitian. Kung hindi siya nutritionist or hindi siya dietitian, madali lang. Kumonsulta ka lang one time. Tuturuan ka ng dietitian kung ano yung portion size na para sa'yo. Bibigyan ka pa niya ng notes. Isusulat pa niya doon mismo gano'ng karaming protina, gano'ng karaming carbohydrates, gano'ng karaming fats, gano'ng karaming gulay. Isusulat niya yan. Kasi ang menu planning, yun ang lay doon, yun ang ibig sabihin ng menu planning or yun ang ibig sabihin ng dietary planning. Sasabihin sa'yo, gaano karaming cups ng gulay, gaano karaming cups ng protina, gaano karaming cups ng kanin ang dapat mo makain kada meal. Tapos you just familiarize yourself doon. Meron din naman kung medyo gusto nyo medyo mag-spend ng onte, pwede naman magpa-train kayo sa isang delivery service. Like meal plan. Like meal plan. No? Kunyari yung meal plan just for 1 week. Just get the feel out of it. Halimbawa, pinadala sa iyo yung meal mo. So pagkakadala sa iyo ng meal mo, ma-measure mo na yan, gano'ng karaming kanin, gano'ng karaming protina, gano'ng karaming gulay. Yun yung ibig sabihin ng, for example, ng 1,500 calories. And then you emulate it at home. Diba? Magsimula ka, sabihin na natin, sige, gumastos ka ng around, magkano ba yung meal planning ngayon? 2,000 pesos? In diba? a week. In a week, diba? Oh, and spend 2,000 pesos in a week. And then the rest of the weeks, the rest of the days of your life, ikaw nang gumawa. Diba? Mas mura yun. Mas mura yun. Kaysa sa 2,000 ka na 2,000 kada linggo. Oo. Isipin mo, 2,000 ka na 2,000 kada linggo, edi 4,000, 8,000 sa isang buwan. Pero kung magagawa mo yan sa loob ng isang araw mo, no, yung meal planning mo, halimbawa Sunday, and then for the rest of the week, ikaw na yung gagawa. Mas magiging mura. Magkano lang ang gulay? Diba? Magkano yung mga mix na gulay? Bawa, dahil tamad tayong lahat, bumili ka ng chop suey na... hindi ka nagluluto. Hindi ka na magluluto, di ba? Bumili ka ng chop suey. No, sa karinderya o kung ano pa man. And then, siguraduhin mo lang na kung ilang cups yung pwede para sa'yo. Tapos protina, kung ayaw mo talaga magluto, bumili ka na lang din sa labas. And then yung kanin mo, pwede rin naman yun. Just make sure that you are at the right proportion kung nagme-maintain ka ng weight. If you're bulking up, taas mo. Kung you're cutting down, baba mo. Kasi di ba kanina nabanggit mo yung tamang portion. Meron bang order na, kasi may nabasa kami, Doc, na kailangan bago ka kumain, kailangan may fruits muna before ka mag-take ng kahit na ano. Sige, ganito yan. Wala namang kasing hard and fast rule. It is just that, yung sinasabi na gano'n, unahin mo yung fruits, unahin mo yung vegetables. This is just to coat your stomach lining, lalo na kung nagkakaranas kayo ng mga glucose spikes. So, maaaring makatulong yun. Pero that is not definite. Sinasabi kasi, na kapag mas kinain mo yung mas fiber-rich foods, no, mas ang pakiramdam ng katawan mo, mas busog. So, since mas busog ka, hindi ka mapaparami ng kain. Hindi ka mapaparami ng kanin. Hindi ka mapaparami ng protina mo. Hindi ka masyadong mapaparami ng taba na nakakain mo. Kasi busog ka na umay ka na Also, there is also this concept of timing of eating. Ibig sabihin, pagdating ng around mga 15 to 20 minutes na kumakain ka na, medyo nagbubusog ka na dyan That's why we also advocate na merong social connection while you're eating. Ibig sabihin, hindi po pwede na lagi ka na lang mag-isa sa buhay. Factor din yung mag-isa. Factor din yung pagiging mag-isa. Kasi kung napaparami ka ng kain mo, wala kang kausap, mapaparami ka. Pero kung may kausap ka, kung may kasama ka na kumakain, kahit a friend, ito yung bilis sa pagkain. Ito yung bilis ng pagkain. Kasi isipin mo, in 15 minutes kasi, dito nagsisimula na parang yung set point ng katawan mo na parang busog na ako. Obserbahan nyo yan. Itso mo ng maigi yung pagkain. Nguyain mo maigi yung pagkain. And then, within 15 minutes, pwede itong makatulong na parang busog ka na. Kapag nginuya mong maigi yung pagkain, pag napagod na yan, aayaw ka na. Versus, umuya ka nung binilisan mo ng binilisan, mas marami kang nakakain. Mas tataas yung calories in mo. Diba? Calories in, kinakain, o edi tataba ka. Pero kung babawasan mo yung nakakain mo, babawas din yung timbang mo. Punta tayo dun sa mga gusto magpapayat. Gusto magpapayat? Sino pong gusto magpapayat? So yung OMAD sa intermittent fasting, ano ba yung effect niyan sa katawan? Okay. Sustainable ba? Okay. Ang intermittent fasting kasi, walang hard and fast rule kapag dating sa kung anong kinakain mo. Ang intermittent fasting is not a diet. It's not a diet per se. Because a diet,
if you take a look at the definition of terms, kapag sinabi mo na diet, yan ay yung regular na kinakain mo in a day. Oh, Okay? so hindi, ayun ang isa sa misconception about Oo, intermittent fasting is not a diet. It is a schedule of eating. Intermittent fasting is a type of time-restricted feeding. Diba? So may oras. Now, the most physiologic is 12-12. Oh. 12 hours of eating, 12 hours of fasting. That is the most physiologic. And according to the definition of terms, intermittent fasting or time-restricted feeding starts at around 12 hours. Yung 16-8, medyo po pwede naman gawin kung nakakaya ninyo. Pero kung hindi, you start with 12-12 and then that's it. Okay na yun. Because, nare-restrict mo na yung caloric intake mo dyan. Bakit? Pagdating niya, kunwari, nagsimula ka ng alas 6 ng umaga kumain. Pagkatapos ng 5:59, hindi ka na pwede kumain. Diba? Kung hindi ka nakakain doon at may natitira pa dyan pang dinner mo, meron pa dyan pizza dyan na dapat kakainin mo, meron pa dyan donuts, meron pa dyan iced tea, meron pa dyan soft drinks, at hindi mo na nakain yun, definitely, bababa yung caloric intake mo versus dun sa iyong dapat na calories na kinain dun sa buong araw na yun. Kung typically, araw-araw, gabi-gabi, kumakain ka ng dire-diretso at hanggang sa gabi kumakain ka ng pizza, ng spaghetti, ng chicken, ng soft drinks, umiinom ka pa ng ganyan. Pero pagdating ng mga bandang 5:59, tinigil mo na at yung typical food intake mo na yun, tinanggal mo, definitely bababa ang timbang mo. That is intermittent fasting. The problem right now is that people overdo things. Yeah. And when people overdo things, this is becoming an epidemic of sickness. Maraming tao nagkakaroon ng problema kasi when you do fasting over time, no, kung parate, tapos puro matataba pa yung nakakain mo. Or minsan nagbi-binge eat ka pa, dito papasok yung OMAD or yung one meal a day. Kasi yung mga tao kapag sinabi nila, ay hindi ako kumain ngayon. So, babawiin ko mamaya. Babawiin, diba? Oo. Yun na nga, ang problem dyan is the body becomes overloaded. Bukod sa minsan napapa-overeat kayo, sometimes actually, na kapag ka nagpa-fasting kayo ng matagal, and yun nga, kung panitaba yung nakakain natin, we mobilize the fat stores. And once we mobilize the fat stores too much, dyan papasok yung mga problema sa uric acid, sa gallstones, no? Yung mga creatinine pwede tumaas, lalo na kung panay karne kinakain nila. Bagay na hindi natin gusto. Maaari din tumaas ang cholesterol kung panay taba yung kinakain. Sasabihin ng iba na okay lang tumaas yung cholesterol. Remember, kaya tayo merong normal values. The normal values are set there so that hindi ka magkakaroon ng problema. Once you go up the normal values or down the normal values, there's gonna be a problem. Ayun. So, linawin lang natin. Hindi pinagbabawal ni Doc ang IF. Hindi ko pinagbabawal ang IF. Oo. Hindi. Yung intermittent fasting, just to make it clear, no? Yung intermittent fasting, pwede naman siyang gamitin as an aid to calorie deficit. Pero, para disiplinahin lang sarili mo. Pero to say na, hindi, IF ako, so diet na yun. Hindi siya diet. Hindi siya diet per se. Pero Doc, may recommended time ba ang mga nutritionist or dietitian? Wala. Kung ano oras yung last na dapat kain? Wala. Wala. So kahit mag-midnight snack ako? Kahit mag-midnight snack ka, pwede ka kumain ng midnight snack. And this could be controversial. Baka sabihin ng mga tao, ay hindi, pinag-midnight snack ni Dr. Macalintal, okay lang sa kanya tumaba yung mga tao. Hindi yun ganun. Lahat ng snacks ninyo, kung ako yung magiging dietitian ninyo, simple lang gagawin natin. I-measure natin kung ano yung allowance mo for the day. Parang ganito. Halimbawa, ganito. Pakita ko sa inyo. Ganitong kasimple. Kasi alam mo, sa age ng social media, once you say something, it's becoming the truth of it all. And kapag ka meron kang naligtaan, magkakaroon ng problema. Halimbawa, ito po yung inyong allowance. Kinain mo ng umaga, kinain mo ng tanghali, kinain mo ng hapunan, meron ka midnight snack, meron ka pang snack, meron din akong allowance sa iyo na isa pang snack dito. Okay. Now, ganito siyang kasimple, ha? Kapag ka ako ang dietitian mo, bibigyan kita ng mga pwede mong kainin throughout the day. So, kunwari, breakfast, lunch, dinner, AM snack, PM snack, midnight snack. Hanggang ganyan lang ang pwede mong kainin. Lahat yan may measurement. Ngayon, kung hindi mo kakainin na, di calorie deficit na yon. Now, kung sobra ka sa mga yan, calorie surplus na yon. Ibig sabihin, pwede kang tumaba pagka ganun. Kasi sinasabi ko, pwede po kayo mag-midnight snack kung kasama siya sa allowance mo. Baka kasi,
Alam mo, ang hirap ng magsalita eh. Ang dami kasi na magsasabi na, ay sinabi ni Dr. Makalintal na po pwede ka naman mag-midnight snack, kakain ako ng pizza, mag-order ako ng Coke, mag-order ako ng iced tea, kukuha ako ng burger, kasi midnight snack po pwede daw, sabi ni Dr. Makalintal. Mali, utang na loob. Wag po tayong maglagay ng mga salita sa bibig ng mga speakers. Kasi sala yun. Ang gagawin natin, bibigyan natin kayo ng allowance per day. At ito po mga allowance per day na to, ito lamang po ang po pwede ninyong kainin throughout the day. Kasi kung hindi, pwede po talaga kayong tumaba. Ganun siya. All about measurements. It's all about proportions, it's all about measurements. Kasi the math is nothing. the math is very, very clear. No? Recently, I purposefully increased my weight to 70 kilograms. Okay. Just so that I can show the people or my followers that this can be done not through IF lang, not through OMAD lang, not through low carbohydrate fasting, intermittent fasting lang. This can be done through the science of nutrition. And the science of nutrition is pretty much the science of math. What's in, what's out. Calories in, calories out. So, sabi ko, and you can check on all my posts recently that I've been embarking on this journey to lose my weight, 0.5 to 1 kilogram per week. Kaya, no? O kaya. So ngayon, I'm at around 65.5 kilograms. From 70 kilograms in just a matter of around 1 month and a half. Kasi that's 0.5 to 1 kilogram. Sometimes I lose 1 kilogram. 70 kilograms. O yung 70 kilograms, no, meron po akong 5 kilogram na po pwedeng malose doon. Ang goal ko, 0.5 kilograms to 1 kilogram. Sometimes I'd want to lose 1 kilogram. Pero Doc, hindi mo sinusuppress yung sarili mo dun sa No. pagkain? Sabi ko nga sa'yo, lahat yan naka-proportion. Kumakain ako ng pizza. Kumakain ako ng burger. Kumakain ako ng kanin. So, hindi mo need ng cheat day? Hindi ko need ng cheat day. Kasi, alam ko, ilang calories to? Okay. So, pasok pa siya sa caloric requirement ko. Ilang calories to? Pasok pa siya. Hindi na to pasok. Hindi ko kakainin. Doc, totoo ba na, is it true that there's no such thing as junk food? Well, Kasi depende. Pizza, Okay. Well, depende. No? If your junk food means that you are eating pagpag, it is junk food. Kasi wala siyang kwentang calories eh. Pero junk food really means sa mga tao, yung mga chips, mga ganyan. Well, totoo naman, may concept na ganun. Pero kasi, say for example, yung pizza ko yung gumawa eh. Hawaiian yan, na meron pang tomatoes, na meron pang kung ano-anong gulay. So, magiging junk food lang siya kung panay calories at walang walang micronutrients. Yun yung katotohanan doon. Halimbawa, kumain ka ng chips. And then yung chips mo, panay yung potato chips mo, puro calories, ang taas ng sodium. Yan, junk yan for me. Ang kwento, dapat damihan mo yung kasama niya. Halimbawa, kung gusto mo talagang kumain ng potato chips na yun, 1-2 piraso, okay lang naman. Pero samahan mo din ang gulay, samahan mo rin ang prutas, yung overall diet mo. Hindi ko naman sinabing, ito na naman. Baka ang magets nila ay kapag meron akong junk food, kakain na rin ako isasama ko siya doon sa prutas at gulay. Pwede naman kung gusto nyo yun. Na-trip nyo naman yun eh. Pero ang sa akin, overall, say for example, for the whole day, dadamihan ko pa rin yung gulay at prutas ko. Ganun siya. Let's talk about movement naman. Movement. Ayan. Ito na nga, yung controversial running versus walking. Running versus walking. Ayan, so marami nga, nasa era na, marami ang nasa era na running. Dito bakbo kayo. Diba, Doc? Sige, Doc, can you describe us, paano kunyari nagsisimula ako sa, ganyan nga, sa paggalaw, ano yung tips mo sa amin, recommendation? Okay. Mas okay ba yung walking muna or running muna? Alam mo, ganito lang yan. Napakasimple. Movement is movement. Kahit nga hindi ka tumakbo dyan eh. Kahit nga hindi ka maglakad dyan. Kung ang kaya mo lang, halimbawa, you are really on the heavier side, at hindi kaya ng tuhod mong maglakad, pipilitin mo bang maglakad? Di ba hindi? You can start with cycling in place. Para hindi siya masyadong taxing sa legs mo. So kahit nakaupo lang. Kahit nakaupo ka lang muna. Now, between running versus walking, again, movement is movement. If, for example, hindi pa niya kayang tumakbo, you start with walking. The walk will then become a jog. The jog will become a run. And the run will become a marathon in the long run.
So as long as nag-start. As long as you start. And kahit na ano pong ngawa ko dito, kahit na ano pong sabihin ko dito, please lang, no? Kung sasabihin ko sa inyo na tumakbo kayo, mag-marathon kayo, maglakad kayo, kung isa-save nyo lamang po itong podcast episode na to at hindi nyo gagawin, walang mangyayari. Ganon din yun. Ganon din yun sa mga, di ba, may makikita ka mga workout videos, may mga kettlebell, merong mga dumbbell, di ba? Merong mga, kung ano-ano pang ginagamit. Merong mga sapatos na po pwedeng bilhin, ganyan. Pero kung hindi nyo gagamitin, kung hindi nyo gagawin at nakasave lang yan sa phones nyo, mananatiling nakasave lang yan sa phones nyo. Hindi pa rin kayo papayat. Again, movement is movement. Ano pong ina-exercise nyo? Daliri nyo? Anak ng pating, konting ganyan lang yan. Wala pong calories na mababurn halos yan. Pero in terms of their effect on our body, Doc, ano ang mas nakakapayat? Okay. Kung ang gusto mo ay makapag-burn ng fat, ng real quick, no, running is okay. Okay? Pero kung gusto mo ng steady burn, there goes your walking. Kasi mas matatagal ka. Kung mas tatagal ka doon sa ganun. Kung ano po yung mas matatagalan ninyo, gawin po ninyo. Again, the life is not a race, it's a marathon. So ganun din sa fitness. Kung ano yung kaya ninyo, gawin nyo. Movement is movement. As long as you are in a caloric deficit, you will lose weight. Ayun nga, Doc, sabi mo, life is not a race. Ganyan. Punta tayo dun sa ano ba yung effect ng running fast saka running in long distance. Running fast and running in long distance. Anong pagkakaiba nila sa katawan? Well, wala naman sila halos pagkakaiba sa katawan kasi once you burn more calories, edi mas marami kang malulus na timbang. Diba? So, mas mahabang oras? Mas mahabang oras is okay. Kung kaya mong i-sustain yung same intensity. Oh. Gets mo? Okay. Kung kaya mong i-sustain yung same intensity, depende rin kasi yan sa tinatawag natin na METs eh. So, kung yung METs mo ng running fast ay mamimit ng running slowly but mahaba, well, let's go for which one you can sustain. Diba? Pero kung kaya mong iangat pa yung METs mo ng running fast ng mas mahaba, definitely doon ka sa running fast na mas mahaba. Doc, sorry, anong zone ang pinaka-effective para Which zone? Zone 1. Di ba sa takbo, may zone 1, zone 2. Ano yung pinaka... kung ano lang yung kaya nyo. Kung ano lang yung kaya. Kasi sometimes people actually... Kasi lagi nila sinasabi, zone 2. Alam mo, pakomplikado na pinakukomplikado ng mundo. Ang pagtakbo, di ba? Takbo lang naman yan kung tutuusin natin. As long as consistent As long as you are consistent in what you're doing, you're gonna be fine. Kung ang kaya ng sapatos mo ay hanggang dito lang, edi hanggang dun lang. Kung ang kaya ng katawan mo ay hanggang dito lang muna, edi hanggang dun lang muna. And then you build on that. It shouldn't be complicated. Life shouldn't be as complicated as what we're doing right now. Say for example, back in the day, okay lang na, back in the day, no? Yung mga tao, ang daming sinasabi sa ngayon eh. Pero back in the day, gulay, prutas, that's it. Takbo, okay lang yun. Pero hindi ka pa rin papayat, Doc, no? Kung kain ka ng kain, tapos tumatakbo ka. Walang mangyayari. Kasi kung ang caloric intake mo ay mas mataas pa rin kaysa sa caloric output mo, hindi ka pa rin papayat. Yan, ganun siya. Punta tayo, Doc, dun sa, ito pa isang controversial, VO2 max. VO2 max. Pinagtatalunan ng iba kung ano yan, Doc? Ano nga ba siya? Okay, ang VO2 max is the maximum na oxygen na nasa katawan mo kapag gumagawa ka ng physical activity. Okay. Now, ang ayaw mo ay yung sobrang bagsak niya. Oo, okay. Kasi sa smartwatch, di ba, Doc, average, fair, ganun lang. Okay na yun. Yung average? Yung average, okay na yun. No problem with that. Alam nyo, tanggalin yung smartwatches nyo. Tapos tumakbo kayo. Kahit hindi mo i-measure yan, in the long run, go for one week na pantay-pantay ang takbo mo, you are gonna lose weight. Provided that you're eating just enough for you to lose weight. Nagiging komplikado na nga eh. Kaya nga, Doc. How about yung kung titingnan natin yung mga unang panahon, na wala yung mga smartwatches, tumatakbo lang naman din sila.
Hindi ako namulat sa pagkakaroon ng smartwatch before. Hindi ko tinitingnan yun, but I'm losing weight. I'm toning my body well at that era. Pero ngayon na may smartwatches, yes, sige, makita mo, ganun. Pero, ganun pa rin naman yung pakiramdam ng pagtakbo kahit wala kang smartwatch. Kailangan mo, sapatos. Sapatos tatakbo, talaga. oo. Sapatos muna. Paano ka tatakbo kung wala kang sapatos? Di ba kasi, Doc, may mga tumatakbo na kung ano lang yung meron sila. Oo nga, kung may sapatos ka, nagabitin mo yan. So, kapag magsisimula ka sa pagtakbo, ang una mong dapat na bilhin, kung may sapatos ka na, sapatos na. Sapatos Oo. na. I do not suggest that you invest so much sa mga tech sa ngayon. Kasi, alam mo, ang dami. Pero kung gusto niyo yung pinakamura na smartwatch or smartband, that's fine. Ang suggestion ko, kung may sapatos na kayo, you start with that. Tapos saka ka na lang mag-ipon for a better shoe kasi matatangos yan. Mauupos yan. Diba? Masisira yung suelas and all those. And then you invest on that. Kasi, alam mo, smartwatch is a good investment if you have something to invest. Pero, if it will just create anxiety sa'yo, I wouldn't suggest. Kasi nga, ang daming content creators ngayon na parang pinapalaki yung demand on the smartwatches kasi nakikita ko nandito na ako sa zone na to, nakikita ko na Zone 2, Zone 3. Oo, nakikita ko na tumataas na yung VO2 max ko, ganyan, tumataas na ganyan. That creates inggit, I think. At kapag ka ganun yung mangyayari, ang magiging problema, pinapakomplikado yung sarili ninyo. Tumakbo na lang kayo. So, Doc, diba, alam naman natin na ang running talaga good for cardio. Yeah. So, kung gusto ko na siyang seryosohin, ano sa tingin mo yung complementary activities na pwede kong gawin? Strength training. Oh. Strength training at saka flexibility. So, magkakasama yan eh. Hindi pwedeng mawala yung isa. If nag-start ka with aerobic exercise, later on, you have to have flexibility exercise as well. And then balance exercises. And then, papasok din yung strength training. Kasi kailangan mo pa rin strengthen yung muscles mo when you run. No? You also have to be flexible and you have to have balance as well. So, again, do not complicate things. Mag-stretching po kayo. No? Na available na sa Available. YouTube. Oh. Yeah, available sa YouTube. There are also strength training exercises like push-ups, sit-ups, mga ganyan, mga squats. Makakatulong na po yun sa inyo. And then yung pinaka-aerobic exercise nyo, yung cardio nyo, would be your jogging. And then your balance exercises, ang dami rin online. Do not complicate things. You just do everything at once. No? If you're gonna run for 30 minutes or 45 minutes, just devote around 5 to 10 minutes on the others. Doc, kumuha ka, we consolidated questions from our runners. Dito kasi sa Nigel Asia, meron kaming community ng mga runners. Simula na sumikat yung running. Okay. Karamihan sa mga employee namin, tumatakbo na rin. Very so good. yung first question, okay lang ba tumakbo kahit walang kain? Okay lang. Basta't kaya mo. Basta't kaya. Pero kung ikaw ay hypoglycemic na, ibig sabihin, bagsak na yung asukal mo. At alam mo na sa pakiramdam mo, nahihilo-hilo ka na, wag mo namang piliting tumakbo sa sarili mo. Ano mas okay, road running or treadmill? Road running, kung gusto mo makita ng ibang lugar. Pero kung maulan at madudulas ka, treadmill. Pero depende din kasi sa mental toughness. Depende rin sa mental toughness. Kasi kapag treadmill, medyo siya. At saka kasi kapag ka treadmill at wala kang masyadong nakikita, minsan nakakulong ka lang, nakakatamad. Yun yung katotohanan doon. And then road running naman, pero kung sa road running naman, ang nagiging problema mo ay kung parati kang madudulas-dulas ka dyan sa daan, hindi maganda yung road talaga. Oo, kasi alam naman natin na hindi lahat ng daan natin running friendly. Doon sa area namin, running friendly yun. So, gusto nyo lumipat, pwede naman. Ayun. May ideal time ba to exercise, AM or PM? Wala. The ideal time for your exercise is the ideal time for your exercise. Halimbawa, ikaw ay night shifter. O sa hapon ka mag-exercise pagkagising mo. O sa umaga, at ang available mo lang ay yung umaga, o di sa umaga lang. Ito, Doc. Di ba kunyari ako, nagutom ako, pero gusto ko mag-exercise mamaya, kumain ako. Ilang oras ako dapat, ilang oras muna yung rest before ako Before ka tumakbo? I mean, before ako mag-exercise. Before ka mag-exercise? Around 30 minutes to 1 hour. Depende rin kung gaano karami yung kinain mo.
If it is a meal, wait for around 2 hours naman. Kung if it's just a snack, just around 30 minutes to 1 hour would be fine. Totoo bang magkaka-appendicitis ka if tumatakbo ka after kumain? Hindi totoo yun. Ang appendicitis po, no? Appendicitis po ay dahil sa mga dumi na naiipon dun sa appendix area. Now, pagka nagkaroon po ng pamamaga doon at nagkaroon ng infection, yun yung tinatawag na appendicitis. Itis meaning pamamaga, appendix kung ano yung part ng katawan na namamaga. Appendicitis, pamamaga ng appendix. Kadalasan ito ay dahil sa infection. Hindi porke tumakbo ka tapos kumain ka, magkaka-appendicitis ka na. Hindi rin totoo na kapag kumain ka ng kamatis na may buto, magkakaroon ka ng appendicitis. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Sa mga bata na nanonood, natatakot sa Hindi yun totoo. Pero ano yung common misconception? Punta na tayo sa mga misconception, Doc. Sa pagkain, yun nga, yung kapag kumain ka ng buto ng kamatis, ikaw yung magkakaroon ng appendicitis. Isa yun. Pangalawa, kailangan ay uminom ka ng warm water lang, yung cold water. Ang tubig po ay tubig. Pareho lang sila. Yun. Oo. Paano kapag nag-samgyup, Doc? Sabi nila, di ba dapat daw, Warm water? Warm water. Kasi daw magkakasebo daw. Yeah, Hindi rin yung totoo. Ang tubig ay tubig. Di ba? Ang tubig ay tubig. Pareho lang yan. So regardless. Regardless of what you're gonna drink, water is water. H2O is still H2O whether it's cold or not. Pareho lang yun. Ay, wag ka matutulog ng, wag ka matutulog ng busog. Ay, hindi naman yung misconception. Kasi kapag ka natutulog tayo ng busog, sayang yung metabolismo. So, better na matulog kayo 3 to 4 hours after nung kumain. Kumain ka. Hindi kumain ka. Okay. Bilang ka ng mga 3 to 4 hours bago ka matulog. Okay. Para ma-metabolism mo naman yung kinain mo ng maayos. Diyan din kasi, ang rason kasi din yan ay sometimes people get GERD. Kapag nag-lie down ka agad, yun nga, Doc. yung pwede ka magkaroon ng acid reflux. Pagkatapos kumain. Tapos kumain. Agad. Oo, ganun. So, ayun. At saka, basta ba-burn mo siya. Ayun, so Doc, sa mga audience natin na nahihirapan matulog, so may general tip ka ba? Meron. Para Tulog it. pikit? Pumikit siya. Hindi, ganito yan. Ang hirap kasi minsan matulog. Pero we have to check or backtrack a bit kung ano yung dahilan ng hirap ng pagtulog. Yun bang caffeine intake mo hindi sumasobra? Ang ibig ko sabihin ng sumasobra ay ito ba, yung oras ba ng caffeine intake mo ay hindi lumalagpas ng around 2 p.m. So kapag 2 p.m. ka Pag 2 p.m., 1 p.m. to 2 p.m. uminom ka, sometimes it can disrupt your sleep. Hindi ko sinasabi na it will disrupt your sleep. It can. It might. Or it might be the causative thing. That's why nahihirapan ka matulog. Pangalawa, are there distractions in the room when you're gonna sleep? Number 3, have you been associating your room where you sleep or where you rest to work? So, Baka kasi ganun eh. So you have to separate your workspace from your sleeping space. You only use your bed for sleep and something else. But in general, you only use your bed when you're gonna sleep, not for work. Because if it is for work, you're gonna be associated with that in your bedroom, and then your mindset will be, oh God, I'm gonna work. sayang. Dapat yung purpose. It should be that should be the purpose. That's why it's called a sleeping area and not a working area. And then number 4, you eat well as well. Kailangan din kasi natin ng tamang pagkain bago kayo makatulog ng maayos. This is not to complicate things. Kailangan nyo lang kumain ng gulay at prutas araw-araw. Kasi the vitamins and the minerals that you need for a sound sleep would be there. So dapat lahat, breakfast, lunch, dinner. Mas maganda. Hanggat kaya nyo. Kung hindi nyo kaya, let's not overcomplicate things. Lunch and then dinner. Kung yun lang yung kaya ninyo. And then, last one is to not work out and drink caffeine 3 to 4 hours before you're gonna sleep. Also alcohol. So cut down yung alcohol intake, cut down then yung smoking. In general, I have really 5 tips for viewers. Kumain kayo ng tama para buhay nyo ay humaba. Okay? Gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Umiwas sa stress, mga bes.
tanggalin yung mga bisyo, alak, sigarilyo, at droga. Walang mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. At panglima, matulog kayo ng mahimbing at sana ngayong gabi may mga minamahal kayong kapiling. Yes. Yun lang yung 5 kailangan nyo. Gusto ko yung panglima. Yun yung panglima. Pinaka-important advice related to fitness or wellness. Do not complicate things. Mm. Eat well, move well, sun well. That's it. Sunwell? Sun well, paaraw ka. Okay. Sometimes people are always enclosed in a space. At papasok ng umaga-umaga. Tapos uuwi ng gabing-gabi na. Hindi na naaarawan. Ano ka tagapagmana ng kumpanya? OT. Diba? OT ka ng OT. Ang problema, hindi na tayo naaarawan. Remember that your vitamin D is an essential thing for our lives. And you only activate that through sun. No? Pwede ka naman mag-take na vitamin D supplements. Pero sayang kasi, that's libre. Hirap na nga tayo sa Pilipinas, di ba? In this economy, kurakot pa yung mga kung ano-ano natin dyan. Ang dami nating nasasayang na pera. Nagsasabi tayo na ang mahal-mahal mabuhay. Pero gugustuhin pa natin na hindi natin makuha sa natural way. Yeah. Diba? So if and only if I'll be given the chance to answer that question again, do not complicate things. Saka consistency, Doc. Very, 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 very important is consistency. Ganun lang siya. Calories in, calories out. Gusto mong pumayat, magbawas ka. Calories in, calories out. Gusto mong tumaba, magdagdag ka. Yun. Ganun lang siya. So, Doc, before tayo matapos, dito kasi sa Breaking Ground, may mga questions from past guests. So, Doc, baka pwedeng sagot ka na isa dito. Sagot ako? Oo. Magsulat ka rin na isa. Para sa susunod natin. Ano daw? What did you do last night? I slept. I slept well. Ayun. Ilang oras, Doc? 6 hours. 6 hours is enough. Yeah. For me, 6 hours is enough. Kasi may hinabol akong content. Kaya ako 6 hours lang. Pero usually, I sleep at around 7 to 8 hours. Okay, so magtatanong ako. Oo, Doc. I-reveal ko sa inyo yung pagkain ko. Ganito lang siya. Meron akong 1 cup ng gulay as much as possible. So yung gulay ko kanina ay sayote and then green chili leaves. So around 1 cup yun. And then I had yung 2-3 piraso ng manok. Tapos 3/4 cup ng rice. I do that every day. Magkano yung tinola? Magkano yung nagastos namin sa tinola? Parang sa buong family, bumili ng manok si mama, tapos sayote, tsaka chili leaves. Parang nasa 200 yata yun for the whole family. Whole family, we're around 5 or 6. 200 sa fast food, mag-isa lang. Mag-isa lang yun. Tapos sasabihin nyo, ang elitista ang maging healthy. Oo nga. Diba? So, hindi totoo. Hindi totoo na pang elitista ang pagiging healthy. Pang elitista kung tamad kayo. Walang taong hindi kayang maging healthy. Pero maraming taong kayang maging tamad. Yun. Doc, before we end the episode, saan ka pwedeng ma-reach ng audience natin? Okay. Pwede nyo po akong hanapin sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at saka sa YouTube. Just search for Dr. Dex Macalintal. Make sure na merong blue check. Marami po kasing posters na makikita kayo online. So make sure na meron pong blue check, Dr. Dex Macalintal lang. Thanks for making time. Anytime. Bye-bye. Bye-bye.